Ito na ang huling subsection ng module na 'to, ang Looking at Abnormality sa Chapter 1 ng libro ni Nolen na Abnormal Psych, 3rd edition. This is Modern Mental Health Care. Sa content na 'to, hindi ko isasama ang modern mental health care na nasa US at hindi ko rin naman i-discuss ng ng exhaustive ang current modern mental health care sa Pilipinas. Pero meron akong ilang mga dinagdag na detalye tungkol sa history ng psychiatry sa Pilipinas para magkaroon din tayo ng ideya paano ba umusbong ang modern mental health care professionals. So, ang mga professions na available sa Pilipinas para sa abnormal psych, ang mga mental health professionals natin ay ang mga psychiatrists, psychiatric nurses, clinical psychologists, counselors, marriage and family therapists, at mga social workers. Sa mga psychiatrists at psychiatric nurses, sila ang mga madalas, of course, makikita mo sa ospital, sa psychiatric ward. Ang mga psychiatrist ay mga medical doctor na merong specialization sa psychiatry. Ganon din sa nurse na meron din silang specialization sa psychiatric ward, sa psychiatric nursing. Ang clinical psychologist, maaari din naman silang maging based sa ospital, pero mas kinikater nila ang mga outpatient clients for therapy. Unlike with the former two, psychiatrists and nurses, sila ang mga ina-address nila ay mga acute ang cases o medyo malala na kailangan na talaga ng medical na attention. At ang mga psychiatrists ay pwede silang mag-prescribe ng gamot at hindi ang clinical psychologist. Sa ibang bansa, pwedeng mag-prescribe ng gamot, halimbawa mga anti-anxiety drugs, pampakalma, sa mga clinical psychologists sa iba. Pero sa atin, mga medical doctor lamang ang maaaring mag-prescribe ng gamot. Ang kagandahan so far sa naging exposure ko ay nagtutulungan ng mga mental health care professionals. Open ang mga psychiatrists na mag-prescribe ng psychotherapy at i-refer sila sa mga psychologists at counselors. Ganon din naman ang mga clinical psychologists na nakikita nila na kapag kailangang i-stabilize ang client, baka kailangan na nila ng tulong ng gamot dahil ang pasyente na hindi pa ma-stabilize ay maaring hindi rin naman maging responsive sa therapy. Kaya hand by hand, magkasama ang pharmacological therapy at ang psychotherapy. Kasama na rin din dyan, syempre, ang social support ng family. Sa mga counselors naman, kumpara sa mga psychologists, sa totoo lang nag-overlap din ang functions nila. Pero pagdating sa mga clinical diagnosis, sinasabi na mas merong background or training ang mga clinical psychologists. Pero pagdating sa counseling naman na function ay nag-overlap ang kanilang mga gawain. In terms of their working environment, mas nasa clinical setting ang mga psychologist. Whereas ang mga counselor ay maaring mga school-based at workplace-based. Hindi rin naman limitado ang mga clinical psychologists dun, pero mas marami silang magiging exposure sa mga medical na cases at mas makapag-collaborate sila with the psychiatrists and psychiatric nurses in case na maging sobrang acute ng status ng client, ni outpatient client, na baka maaring kailangan siyang maging inpatient na client na hindi lamang therapy kundi kailangan na rin ng medical monitoring. Lalo kung merong comorbidity yung patient, hindi na pwede ang outpatient lang. Kailangan ng close monitoring ng mga medical professionals. Sa labas naman ng, let's say, school, workplace, at hospital, meron din naman tayong mga uh, private practitioners na pwede silang magkaroon ng certificates at maging specialization nila ang marriage and family. Okay, couple therapies, ganyan. At ang panghuli ay ang mga social workers. Ang mga social workers actually sobrang exposed din nila sa mga cases katulad ng mga substance abuse and trauma patients dahil
Ang mga cases na 'to kadalasan nilalagay sila sa isang, environment na secured at, ah, merong kumbaga community in-house environment na merong mga, psychologist na nagmo-monitor at kasama sa mga professionals na nag-a-assist sa mga ganitong environment ay ang mga social workers. Sila rin ay sobrang exposed din nila sa mga cases kaya nakakapag-develop din sila ng matinding, therapeutic relationship with their patients. So, in terms of, patient exposure, sila yung masasabi nating pinakamaraming exposure in terms of hours of exposure. Dahil sila talaga yung nag-a-assist kahit halimbawa sa mga neglected children, halimbawa, naglalakad sila ng mga papeles ng mga, bata na ipapasok sa, let's say, I wouldn't say home care pero merong tinatawag na, yung community na i-a-admit sila para ma-rehabilitate, especially sa mga juvenile 'no. Kaya, importante din ang role nila, ang mga bilang kasama dito sa mental health professionals. Sa maikling history naman sa Pilipinas tungkol sa psychiatry, pre-Spanish and Spanish era, very spiritual and, religious-based kadalasan or supernaturals yung ating, view ng treatment 'no. So yung ating pananaw kung bakit merong gano'ng problema, tini-treat din natin through supernatural means dahil naniniwala tayo sa mga deities na sila ang nagbibigay nitong mga karamdaman na so ang ibig sabihin sila din ang puwedeng makapag-treat, ah, to get it away. Sa pagdating naman ng American regime, ng mga Amerikano, dun nila na-recognize na, ah, dahil dala na rin nila ang, mga kaalaman, tungkol sa halimbawa sa biopsychosocial framework na hindi na medyo lumalayo na sa supernatural na, um, na explanation tungkol dito. Kaya mas umuusbong na ngayon ang pag-a-advocate na magtayo ng mga ospital, ng mga infrastruktura, lalong-lalo na na may specialized na nakalaan para sa mga, mental, ah, health, patients. So, dito nakita rin nila na nangangailangan talaga tayo dahil hindi lang naman yung mga citizens 'no, yung mga civilians, pero kasama na rin yung mga sundalo sa mga nagiging pasyente. So, nakita nila na merong, pangangailangan kaya, nag-advocate pa sila na magtayo pa ng mga infrastruktura. Katulad nga nitong San Lazaro Hospital, San Juan del Monte, Philippine General Hospital. So, sinusunod na nila yung biological and psychological framework. Ang isa pang pinakaimportanteng infrastructure sa Pilipinas ay ang Insular Psychopathic Hospital na ngayon ay tinatawag na National Center for Mental Health. Dito ang sa Mandaluyong 'to 'no, pinakamalaki 'tong facility ng, mental health, patients natin. Nu nung nursing student ako, na-expose ako for about 2 weeks at masasabi mo na ang karamihan sa demographics ng mga naa-admit sa NCMH ay ang mga masa. Dahil sa mga medyo may kaya, i-a-admit nila ang kanilang mga kamag-anak sa mga mas konti ang ratio ng patient to nurse, psychiatric nurse ratio para mas ma-monitor yung kanilang, ah, welfare. Dito, sa huling exposure ko matagal na, so hopefully hindi na 'no, na nagsisiksikan sila at dahil masasabi mo talaga na kulang ang resources, hindi natin masasabi na fully naibibigay yung mga pangangailangan nila that even the moral therapies aspiration can provide. Pero dahil yun sa ngayon ng affordances, baka ngayon naging mas maigi na, ah, at meron ako ding, colleague na naging psychologist doon 'no, hindi ko pa nababalitaan kung ano na yung status sa NCMH. Pero, ang naging conclusion ng mga naging clinical instructor ko before, being exposed to this, talagang poverty ang malaking, contributor sa prevalence sa masa.
Siguro hindi natin masyadong makikita yung mga may kakayanan makapagbayad dahil mas tago o mas sa pribado nila maipapasok. Pero makikita natin dito sa estado nila na mukhang nahirapan silang mag-manage yung pamilya. Kaya mapipilitan silang iwanan sila sa mandaluyong. Pero may iba dun na mga iniiwanan na. So sana meron ng ibang policy tungkol dun. Going back dun sa kahalagahan ng studies ng prevalence, ito ngang Philippine Mental Health Association na itinatag noong 1949 ay nag-a-advocate na ini-inform niya yung public kaya nagkaroon pa ng National Mental Health Week. Sa ngayon masasabi natin na mas aware na ang mga tao pagdating sa ganitong issue. Kaya, sa tingin ko nagiging, successful ang adbokasiya tungkol dito na mas madagdagan pa ang kaalaman ng public sa issue na 'to. Sila rin ang PMHA ang unang nag-conduct ng epidemiologic study of mental disorders. Last year, sinubukan kong tumingin ng record sa DOH ng, statistics nito, pero parang hindi pa siya updated ng ilang taon. Hindi ko alam kung anong standard sa Pilipinas kung gaano katagal ang gap ng taon bago magre-renew ng census. Pero sa tingin ko, hindi gano'n ka-comprehensive yung ating monitoring pagdating sa ganitong bagay. Kaya kung iisipin din natin parang kung hindi rin naman napopondohan, mahirap, makapagsagawa ng mga pag-aaral. Kaya hindi siya basta-basta. Kailangan ng, long-term approach kumbaga. So, yun yung, aking, bandang huling, pananaw o opinyon. Pero maaaring nagkakamali ako dahil hindi na ako exposed dito sa mga nabanggit ko in the past years. Nabanggit ko lamang yung nalalaman ko in the past few years na naging updated ako. Okay. So, ito yung references. So, just take a look at it. I also added an article here by Samaniego here on the page contents. Dito na nagtatapos ang subsection ng module na 'to sa Looking at Abnormality ni Nolen ng Abnormal Psychology. Thank you.